Let's all stand, tumayo tayo lahat, and open our Bible in the book of Nehemiah chapter 6 and verse number 3. Nehemiah chapter 6 and verse number 3. I'd like to share to you this message. This message was the one I preached last Sunday afternoon doon sa anniversary. And I just want to share this to you. Nehemiah chapter 6 and verse number 3. Nandiyan na po ba kayo? Okay. So tingnan po natin. Go to read the verse. You follow me as I read it. And I sent messengers unto them, saying, look at the word, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, while I leave it and come down to you? Manalangin po tayo, dakilang Diyos. Salamat po sa oras na ito. Salamat po sa inyong pagpapala. Salamat sa inyong pag-iingat. I-bless niyo po kami at maging ang mga bawat bisita na kasama po namin, kayo po ang siyang manguna sa kanila. Tulungan niyo po na huwag nilang iwan o ilisanin ang lugar na ito nang hindi po nila natitiyak ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan, sapagkat ito po yung napakahalaga. I-bless niyo po ang oras na ito. Panubahin po kami, puspusin ang inyong kapangyarihan at ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Now, tingnan po ninyo mga kapatid. At ang sabi po ng talata doon sa chapter 6 and verse number 3, and look at the word, I am doing a great work. That is the title of our message. I am doing a great work. Alam po ninyo, dito sa Book of Nehemiah, ito po yung pagkakataon na kung saan ang mga anak ng Diyos, through the leadership of Nehemiah, that they want to restore the wall. Gusto nilang i-restore o ibalik yung wall doon sa Jerusalem. Alam po ninyo, pag pinag-usapan dito yung wall, ito'y tumutukoy do sa protection. Wall is for their protection. Wall is for their safety. Yan ang purpose po niyan. It is for their security or even strength. Kaya kung titignan natin, nung nakita ito ni Nehemiah, ay kung bakit na lamang ninais niya na ang wall na ito ay ma-restore. Na, bibigyan ko po kayo ng mga ilang bagay na kung saan as an introduction, now just try to lay the foundation dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Kung titingnan po natin, kung nabasa nyo na ito, that from chapter 1 up to chapter 6, ito po ay yung pagkakataon na kung saan ang kanilang ginawa ay pinag-usapan dito kung paano nila i-repair itong wall na ito. Okay? Kaya kung makikita mo niyan, yung chapter 1 and 2, yun ang lahat ng preparation. Si Nehemiah ay nagpunta doon sa king. Okay? Hinimok niya para ito ay bigyan siya ng pagkakataon na ito ay ma-restore. O kaya kung titignan mo dyan, itong doon sa chapter 1 and 2, we can see the concerned leader, Nehemiah, who wants to build the wall. And he went to the king para yung king naman makipag-cooperate doon sa kanya. At hindi lamang yan, challenge niya yung mga tao. Makikita mo yan sa chapter 2 ng book of Nehemiah. Are you following me? O, kaya doon sa chapter 3, makikita natin dito, the people promised to cooperate. Yung siyempre, hindi naman pwedeng gagawin lang yun ni Nehemiah na mag-isa siya. Hindi naman niya pwedeng gawin na hindi siya nakikipagkasundo sa hari na gagawin niya yan. Are you listening? And remember, Nehemiah is a cupbearer. Cupbearer siya ng king. Kaya yun ang pagkakataon na kung saan maaring ginamit niya upang bigyan siya ng pagkakataon upang ito ay kanyang magawa. Na, tinanong ninyo maigi, mga kapatid. Pero hindi ho doon nagtatapos yan.
Kaya kung ating papansinin, from chapter 7 up to chapter 13 ng Book of Nehemiah, na makikita natin dito na yung result ng nangyari doon sa kanila. Doon nagsimula yung revival doon sa kanila. Amen? Of course, maaring kung titingnan po natin, hindi naman nila magagawa yan na pagkatapos doon ay gano'n na lang. Kung hindi, kung babasahin mo yan, from chapter 4 hanggang doon sa chapter 6, eto yung mga matitinding mga nangyari doon sa kanila. When they started to restore the wall. Now, tingnan po ninyo mga kapatid. Alam po ninyo, pag pinag-usapan, sabi ko nga, yung wall, it is for protection, it is for security, it is for the strength. Ano ang relevance nito sa atin? Mga kapatid, alam mo ninyo, yung wall na yan, tumutukoy din yan doon sa pananampalataya na kung saan meron tayo. Amen? Ito'y tumutukoy sa pananampalataya na meron tayo. Kaya nga, lagi sinasabi ko, and that is the reason why the Lord, after that we have been saved, the Lord has put us in the church. Nilagay tayo ng Panginoon sa simbahan na ang layunin niyan ay upang ang bawat isa tayo ay palakasin, panaguin sa ating pananampalataya, and that is our protection as a believer. Amen? Kanina lang, ang gaganda-ganda ng mga inawit natin. Subukan mo, paglabas mo, kung ano na yung mga kinakanta. Di ba? Gusto ko nang bumitaw. O, yan, pabitaw ka na. Alam ng mga bata yan, di ba? Hindi ko naman talaga alam, narinig ko lang mo yan. Narinig ko doon sa yung mga anak ng mga worker. Ano mga pinagtuturo ng mga worker na ito doon sa mga anak nila. Oh. Di ba, paglabas mo, iba na ang kanta. Are you listening? Oh, paglabas mo, iba na. Iba kapag ikaw ay nasa church. Aawit yan, to God be the glory in everything. Ha? At ibig sabihin, awitin para sa Panginoon. Awitin na nakakalwalhati sa Diyos. Kanina lang, di ba, great is thy faithfulness. Di ba kapag inaawit mo yan, alam mo ninyo, siyempre kahit paano yung emotion mo. Natatouch yan. Pero tandaan ho natin, hindi lang ho tayo narito para itouch yung emotion. That is just preparing ourselves to listen to the Word of God. Para maging handa tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano ngayon kung napaiyak ng kanta, pero sa salita ng Diyos, hindi ka naman napaiyak. Naunaan ho ba ninyo? Kaya kung ating titignan at papansinin, ang mga mananampalataya, when they started rebuilding the wall, tandaan ho natin, kapag yan ay bagsak, alam naman natin, di ba? Mga tao, alam mo ninyo kung ano mga status nila. Ba't di mo subukan? Pag ikaw mahina sa pananampalataya, ano mangyayari sa iyo? Wala kang naising gawin para sa Panginoon. Amen? Hindi katulad nung ikaw ay nagsimula. Nung ikaw ay nagpasimula, nung makakilala ka sa Panginoon, you always want to go to church. You want to read the Word of God. You want to listen to the Word of God. You want to have fellowship with other believers. Tama? Amen? Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Pero pagkalipas ng panahon, gusto mo nang bumitaw. Gusto mo nang huminto. Bakit? Sa dami ba ng mga bawat naranasan mo? Makikita natin yan dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Amen? And that is the reason why the church is important. That is the reason why every Sunday morning service is important. Yun ang dahilan kung bakit importante yung pananambahan. Sa pananambahan, makikinig ka ng salita ng Diyos. Sa pananambahan, mai-inspire ka ng Word of God. Sa pananambahan, makakapakinig ka ng iba't ibang uri ng mga kanta
para sa Panginoon na ang layunin niyan ay ihanda ang iyong puso para makinig ng salita ng Diyos. Bakit mahalaga yan? Dahil mahalaga ang iyong pananampalataya. Kaya makikita natin dito, anong sabi ni Nehemiah? I am doing a great work. Amen? And that is the reason why Nehemiah said, I am doing a great work. Nung sinabi niya yan, doon sa chapter 6 na. Hello? Oh. Doon sa chapter 6 na. Dito mo na makikita at mababasa ngayon, nung sila ay nagsimula. Alam mo rin nyo, madaling magsimula eh. Pero mahirap magpatuloy. Pero hindi naman tayo lahat puro simula. Iba puro simula lang eh. Pagkatapos nun, wala na. Oh. Pero iba si Nehemiah. When he started to build it, alam mo rin nyo, hindi siya huminto hanggat hindi niya natapos ito. Para bang halimbawang si Apostol Pablo, di ba? Si Apostol Pablo, nung siya ay nagsimula, pero hindi lamang siya hanggang simula. Well, in fact, sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Amen? Bakit hindi siya humindo? Because he is doing a great work. Alam mo, kung ang ginagawa mo ay dakilang gawain, hindi ka dapat hihinto. Pero kapag ang ginagawa mo, alam mo, isang araw, mapapahama ka dyan. Hoy, huminto ka na. Amen? Kung ang ginagawa mo isang araw, hindi makakapagpalakas ng iyong pananampalataya, hintuan mo na yan. Kung isang araw ang ginagawa mo ay makapagpapalayo sa Panginoon, huminto ka na. Because you are not doing a great work. Amen? Kung ang ginagawa mo ay hindi makakapagpatatag sa iyong pamilya, better for you to stop now. Pero kung ang ginagawa mo para sa Panginoon, at isang araw, alam mo na ang iyong ginagawa, it will not be in vain, the song says. Ano kailangan mong sabihin? I am doing a great work. Amen? Na, tingnan ho ninyo mga kapatid. Itong si Nehemiah, when they started it, tingnan po natin, puntahan natin ito. You know, whenever the people of God start doing the work of God, there will always be opposition. Kaya nga hindi ba nung ikaw maging Kristiyano, nung ikaw yung maging mananampalataya, ang saya-saya, di ba? Ang ganda-ganda. And you're so active and you are in the church, kasama ka dito, kasama ka doon. Pero tandaan ho natin, pag meron kang gustong gawin para sa Panginoon, laging merong oppose dyan. Laging merong hadlang. Nakikinig po ba kayo? Now, a worker of weak faith and purpose, they will quit. Kaya kapag mahinang pananampalataya mo at wala kang layunin, sigurado yan, pag meron ng oposisyon, hihinto ka na. Ang ganda-ganda, ang galing-galing na umaawit ka sa choir. Oh, nung mag-break lang kayo ng boyfriend mo, nawala ka na. Oh, ba't tahimik kayo? Nung nawala na yung crush mo, nawala ka na rin. Kaya yun ang mga terminong ginagamit ko kasi medyo familiar yan dun sa mga ano eh. Hindi ba totoo yan? Pangit naman. Nung nawala lang yung asawa mo, wala ka na rin. Parang medyo ano na kasi yun eh, di ba? Alam mo ninyo, laging merong opposition yan. Laging merong hadlang. Pag ikaw mahina ang pananampalataya mo at wala kang layunin, magkukwit ka. Sasabihin mo, ayoko na. Bibitaw na ako talaga. Tama? Amen? O kaya yun, nawala na. O, nasaan na ngayon
So, ibig sabihin yan, mga kapatid, laging meron ho niyan. Sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, opposition will always be there. Are you listening? But a person of resolution and confidence will overcome the opposition and they will finish the task. Tatapusin nila yung kanilang nasimulan. Hindi lamang pangsimula yan, kung hindi, tinatapos nila. Amen? You know, the main target here, itong si Nehemiah, kung titinanuhin nyo nung ito ginawa, ang target ay upang pahintuin si Nehemiah doon sa kanilang gagawin. Pero isa lang ang sagot ni Nehemiah, I am doing a great work. Amen? Tandaan ho ninyo, ano mang gagawin mo para sa Panginoon na maganda. Laging merong hadlang yan. Pero kung ikaw ay katulad ni Nehemiah, na merong pananampalataya, and you have the resolution, and even you have confidence to God, you will always say, I am doing a great work. Amen? Isa lang ang sagot ni Nehemiah. Now, tingnan ho rin nyo, mga kapatid. Si Nehemiah, bilang isang tao, mapapansin po natin, that the chapters that we can read in the book of Nehemiah, si Nehemiah, sinalubong siya ng sangkatutak ng mga problema. Tinanong ninyo, sa buhay Kristiyano, hindi pwedeng walang problema. Amen? Okay lang na may problema, basta hindi lamang tayo ang problema. Are you listening? There will always be the trouble. Pero merong salita, sabi niya, do not trouble until trouble troubles you. Puro trouble yan, ha? Laging merong problema. Sabi naman, it is hard to face the problem if the problem is your face. Naintindihan niyo ba yun? Parang hindi yata. So, laging merong ganun ho yan. Now, let us try to look at this. Nehemiah as an example, okay? Are you listening? Now, what are the oppositions and tactics from without and within? Alam niyo, itong si Nehemiah, nung nagsimula sila, ang opposition, hindi lamang doon sa labas. Okay lang sana kung halimbawang sa labas Kaya lang, pati doon sa loob. Tama? Maging doon sa loob ay merong oposisyon. Tingnan ho natin at kunin po natin ang mga bawat tactics na ito na kung saan ito ay kinaharap ni Nehemiah. Okay? Now, look at your Bible, please, in Nehemiah chapter 4, verse number 1. Chapter 4, verse number 1. Up to verse number 6. Ayan. Pakilagay doon sa Ang bilis na ngayon, Bira, nung Wednesday, sabi ko, kasi yung verse? Pakilagay nga yung verse, umabot ng siyam-siyam, hindi mailagay yung verse. Sabi ko, sa Philemon. Kaya pala, ayaw, hinahanap yung Philemon doon sa Old Testament. Sabi ko, talagang tatagal ka dyan dahil yung Philemon nasa New Testament. Amen? Kaya dapat memorize niyo yung mga Okay, Nehemiah chapter 4, verse number 1. Are you in the verse? Ano sabi niyan? But it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, eto na ngayon. Sabi dito, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. And he spake before his brethren and the army of Samaria and said, what do these people Jews? Will they fortify themselves? Will they revive the stones out of the heaps of the rubies which are burned? Now Tobiah and the Ammonite was by him. Okay? So eto na ngayon yung opposition. Ang opposition, si Sanballat, hindi lang si Sanballat, may kasama pa siya, si Tobiah and which is an Ammonite. Ano sabi sa verse 4? Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox
if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Okay? So makikita natin dito, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, this is the first tactic na ginamit ng opposition doon sa kanila. Number one is ridicule o yung pangungutya. Nung nalaman nila na itong si Nehemiah gagawin at i-rebuild yung wall, so eto na ngayon yung opposition. Ang opposition, si Sanballat. Hindi ho si Balat, ha? Si Sanballat at si Tobiah. Amen? So anong ginawa nila? Kinutya nila itong si Nehemiah. Oh. Kung ating papansinin, mga kapatid, nandirito yung kanilang ginawa at nabasa natin doon sa dito sa chapter 4. Anong ginawa? Tinawanan lang sila. Okay? Nilibak lang sila. Pakinggan ho ninyo. Alam mo, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon o naligtas man, at meron kang gustong gawin para sa Panginoon, the opposition will always do that to you. Amen? Ano sasabihin nila? Hindi totoo yan. Tingnan mo, balang araw, mawawala din yan. Balang araw, manlalamig din yan. Isang araw, tingnan mo. Oh. Ibig sabihin yan, lilibakin ka. Hindi lang, minsan kamag-anak mo pa. Tama? Minsan kapatid mo pa. Oh. Minsan, yung kaibigan mo pa. Ano ba nakain mo yan? Ha? Bakit naloko ko na doon sa Bible na yan? Sabi naman ng mga barkada mo, bakit iniiwan mo na yung pinakamasarap? Oh, kaya hanggang ngayon, hindi mo maiwan-iwan yung pinakamasarap. Bakit? Laging merong struggle dyan. Are you listening? They will always ridicule you. Kukutsain ka patungkol doon sa nais mong gawin. Now, tingnan ho ninyo mga kapatid. You know, God's people always have enemies. Dito sa case na ito, makikita natin ang kalaban nila o yung enemy nila, si Sanballat. Itong si Sanballat, siya ay government official in Samaria. Ha? Kasama niya si Tobiah na siya ay Ammonite. Kasama rin nila si Gesem, yung Arabian, na kung saan ang pangalan niya ay Gasmu. Makikita mo doon sa chapter 6 and verse number 1 at saka doon sa Nehemiah chapter 6 and verse number 6. Na itong mga three wicked men na ito, okay, they were outside the nation of Israel. Na katotohanan dyan, the Ammonites, ito yung mga definite na enemy ng mga Jews. Makikita mo yan doon sa Deuteronomy chapter 23, verse 3 and 4. So ano yung first weapon nila? Ang first weapon nila is they mock the feeble Jews. And openly before the leaders of Samaria. Tandaan ho natin, si Satan, mocker yan. Amen. Laging kukutsain ka ni Satan. Sasabihin niya, hindi mo kaya yan, hindi mo magagawa yan. Oh. And you know what? Ridicule is a device used by ignorant people who were filled with jealousy. Amen? Kaya di mo ba nakikita, kapag meron kang gustong gawin sa Panginoon, minsan, hindi man yung mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo, lalo na kapag halimbawang naiinggit yan doon sa gusto mong gawin. Tama ho ba? Ganun ho yan. Hindi ka mawawalan ng oposisyon kung ikaw man ay isang mananampalataya. Kahit saan mo dalhin yan, sa iyong pamilya, kahit sa iyong mga kaibigan, pero isang bagay lang. Let us be like Nehemiah who said, I am doing a great work. Amen? Totoo ho yan, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag ikaw ay baguhan sa pananampalataya, na meron kang gustong gawin para sa Panginoon, na nais mong maglingkod para sa Kanya, na nais mong palakasin ang iyong pananampalataya, Satan will always be there and he will oppose you. And Satan will use
people to oppose you. Pero tandaan ho natin, lagi sinasabi nga natin, ang kalaban natin, walang iba kundi si Satan. Amen? Hindi yung katabi mo ang kalaban mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang kalaban lang yan. Pero hindi mo kalaban yan. Amen? Kakampi mo yan. Pero kung minsan, nagpapagamit sa kalaban yan. Lalong-lalo na yung tinitingnan mo doon sa malayo na ganyan. As pangiti-ngiti pa na ganyan. Mag-iingat ka dyan. Oh. Tama ba ako? O kaya naman yung doon sa harap mo. O kaya naman nasa likod mo. Alam mo ninyo, napakarami ho niyan. Satan will always do that. Okay? Amen? Na, look at this. Tinanong ninyo, anong ginawa ba ni Nehemiah doon sa lahat ng yan? Look at Nehemiah chapter 4 and verse number 4. Okay? So merong tinatawag na, ang ginagawa, kinukutsa sila. Okay? Kinukutsa sila, tinatawanan sila. Pag ikaw merong gustong gawin, tatawanan ka. Sasabihin naman kayo, nasisira na't siguro ulo nito. Bakit ginagawa niya yan? Na, look at this. Ano ginawa ni Nehemiah? Sabi dito, Hear, O our God, we are despised and turn their reproach upon their own head and give them for a prey in the land of captivity. And cover not their iniquity and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Amen? Ano kanilang ginawa? Itong si Nehemiah, sila ay nanalangin sa Panginoon. Listen to this, for prayer is no substitute for work. Satan would have loved to see Nehemiah na iiwan niya yung ginagawa nilang yan. Dahil laging nandoon si Sanballat at ang kanyang mga kasama. But Nehemiah did not fall into Satan's trap. He never allowed that ridicule to stop their ministry for the Lord. So anong kanyang ginawa? He take it to the Lord in prayer and he keep on working. Why? Because he is doing a great work for the Lord. Amen? Kaya nga mga kapatid, kapag ang ginagawa mo, okay, ito'y para sa Panginoon, tatawanan nga. Pero kung wala sa puso mo yan, sigurado yan, hihinto ka na. Sigurado yan, mawawalan ka na ng gana. Pero never ito si Nehemiah. But Nehemiah, he went to the Lord and he prayed. Nanalangin siya sa Panginoon. Tama? Oh. Kaya alam ho ninyo mga kapatid, isang bagay kung minsan ang bawat mananampalataya and many times Christians hindi na nagpupunta ng Wednesday, baka tinabangan na yan. At wala nang ganang manalangin. Manalangin man sa Panginoon. Amen? Para bang yung Christianity, yung bang nominal Christianism na lang. Kristiyano ako at hindi lang yan, Baptist pa ako. Pero makikita mo yan, you can only see them on Sunday morning. Hindi mo na makikita ng hapon yan, hindi na babalik yan. Ngayon, pag bumalik kayo mamayang hapon, makikita ko. Makikita ng Diyos yan. Amen. Hindi lang yan. Hindi na babalik ng Wednesday yan. Basta Sunday lang. Enough na sa akin yan. Kaya makikita mo, pero hindi katulad ng dati yan. Are you listening? Nandiyan dyan na Sunday morning yan. Nandiyan na Sunday afternoon. Nandiyan na prayer meeting yan. Bakit?
Kasi ang sabi nila, I am doing a great work for the Lord. Pero kapag nagsimula na yung opposition na yan, dumating sa iyong buhay at ikaw ay natalo na, anong gagawin mo? Wala ka na. Wala nang gana doon sa anong yan. You will just do it. Para bang minsan ang iba, anong pinagkaiba niya nung hindi ka mananampalataya? Kung hindi mo birthday, di ka pupunta ng simbahan. Kung hindi walang okasyon, hindi ka pupunta ng simbahan. Are you listening? Ang ibig ba sabihin, ang Diyos para pang okasyon lang siya? Ganun ba kahalaga siya sa buhay mo? Nasaan na yan nung ikaw ay nagpapasimula? Dahil natawanan ka lang, dahil kinutya ka, pagkatapos ngayon, sabi pa nila, siguro, baka naman na lumampas ka na ng langit yan. Yan ang sasabihin ng mga tao. Are you listening? Kaya sabi nila, Sunday morning is enough. Ayos na yan. So ano gagawin mo ngayon? Hihinto ka na ba dahil kinutya ka? Hihinto ka na ba dahil tinawanan ka? Si Nehemiah, hindi siya huminto. Nanalangin siya sa Panginoon at nagpatuloy siya sa Panginoon dahil ang kanyang ginagawa, ito ay mahalaga. Amen? Kung ang ginagawa mo ay mahalaga, walang makakapagpahinto kahit sino pa man yan, kahit tawanan ka pa. Are you still with me? Look at Nehemiah chapter 4, verse number 7. Nehemiah chapter 4, verse number 7. But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth. Nagalit sila. At nagtulong-tulong and conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem. And what? To hinder it. Pira. Nung hindi nila nakuha doon sa pangungutya, anong ginawa nila? They take it by force. Ibig sabihin, pinuwersa na nila ngayon. Tandaan ho ninyo, mga kapatid, kapag ang kalaban, hindi ka makuha doon sa kumbaga doon sa kutsaan, ang gagawin niyan, pipilitin ka. Amen? Pipilitin ka. You know what Satan cannot accomplish by deceit? He attempts to do it by force. Kaya nga makikita mo dito yung confederation ng mga tao dito na kung saan pinagtulong-tulungan nila. Okay? Sino yan? Si Sanballat, yung Ammonite, si Tobiah, at saka yung Arabian, nagtulong-tulong sila. Tandaan ho natin, Satan will always do something in order to hinder you of what you are doing for the Lord. Amen. Kaya nga ho, mga kapatid, kung titignan nyo doon sa pag-aaral, sa Nehemiah chapter 2 and verse number 10, dalawa lang yung kalaban. Pagdating doon sa Nehemiah chapter 2, verse number 19, tatlo na. Pagdating doon sa Nehemiah chapter 4, verse number 7, multitude na. Amen? Pinagtutulong-tulungan si Nehemiah. Tulong-tulong na sila. Pero anong sabi po doon sa talata? Tingnan ho ninyo. Look at verse number 9. Nevertheless, we made our prayer unto our God. At hindi lang sila nanalangin. Look at this. And set a watch against them day and night because of them. Hindi lamang yan. Hindi lamang sila nanalangin. Kung hindi, nagbantay pa sila. Amen? Tinanong ninyo. Ano sabi ng Bible? And set a watch against them and day and night because of them. Di ba ang sabi ng banal na kasulatan, habang nagtatrabaho sila, meron silang sandata, yung sa kabilang kamay, sandata, at yung isa nagtatrabaho. Ganon ho yung ginawa nila. Nagbantay sila. Hindi katulad mo ngayon, natutulog ka, hindi ka nagbabantay. Sipin mo, oras na service, natutulog ka. Ginagawa mong tulugan yung simbahan.
Dapat nagbabantay ka. You watch and pray. Yung iba, pumupwesto doon sa hindi ko nakikita. Bakit? Para hindi ko sila makitang natutulog. Yung iba naman, dapat sana nagbabantay, nagsa-cellphone, nagpe-Facebook. Oh, tama ba ako? Eh, paano yan? Anong sabi ni Hima? Nevertheless, we made our prayer. Not only they prayed unto the Lord, but they watched. Amen? Yun ang ibig sabihin yan eh. Hindi naman ibig sabihin na nananalangin. May ginagawa sila. Nagbabantay sila. Nakikipaglaban sila. Ibig sabihin, mga kapatid, alam mo ninyo, Satan will always do that. He will take it by force. Ha? At hindi lang yan. Hindi lang kumisan, iisang kalaban mo. Kung hindi, marami pa. Pero sabi ni Himaya, not only that we did pray, but also we set a watch against them day and night. Look at this. Day and night. Araw at gabi. Hindi sila humihinto sa pagtatrabaho. Nagtatrabaho sila. Habang nagtatrabaho, meron silang panglaban. Naintindihan ho ba ninyo? Oh. May sandata sila na kung meron mang darating na kalaban, nakahanda sila para makipaglaban. Ganun ho yan. Amen. Yun ang ginagawa nila. Tandaan ho ninyo, mga kapatid. Ha? Ang bawat isa atin, ganyan ang gagawin ni Satan. Minsan, hindi lang isa kalaban mo. Minsan, madami yan. Kaya hindi nyo ba nakikita nung makakilala ka sa Panginoon? Yung mga kaibigan mo, na dapat sana sumusuporta sa'yo, sila pa yung mga dumidiscourage sa'yo. Amen? Oh, na dapat sana magpapasalamat sila sapagkat nagbabago na buhay mo. Ano sasabihin nila? Hindi totoo yan. Balang araw, kasama ka rin namin. Naintindihan ho ba ninyo? They will always do that. Oh, marami ho niyan. At hindi lang yan. Look at Nehemiah chapter 4 and verse number 10. Not only the enemy used force to them, but also in verse number 10. Ano sabi niya? And Judah said, the strength of the bearers of burden is decayed, and there is much rubies, so that we are not able to build the wall. O, ito pa, mga kapatid. Not only they take it to force, but also they take it through discouragement. Ha? Pinahihina ang loob nila. You know, the battle moves now from the outside the city to the inside. Ang ginawa ni Satan, titinanuho natin, mga kapatid, minsan ang gagamitin pang discourage, hindi lang naman yung mga nasa labas pati yung mga nasa loob. Amen? Pati yung mga nasa loob. Kung titinanuhin ninyo, si Satan, ginamit niya ang tactic na yan through Ananias and Sapphira. Di ba? Ginamit din yan through Judas. Si Judas. Ginamit din ni Satan yan para yung rank of the apostle, anong gagawin sa kanila? I-discourage sila. Tama? Amen? Tinanuhin niyo mga kapatid. Alam mo ninyo, sa talatang binasa natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, not only those people outside, kung minsan, yan ang ginagamit ni Satan, but even those people inside. Okay lang ho sana kung halimbawang tatawanan tayo, libakin tayo, wag lang masana yung mga kasama natin. Amen? Sipin mo yan, meron tayong ginagawa pagkatapos yung kasama pala pa natin ang siyang tumatawa sa atin. Alam mo, hindi naman namin magagawa talaga yan di ba? Alam mo ninyo,
mas maganda na sa anumang gawain, yung mga kasama mo, yan naman kasama mong naglilingkod at nag-i-encourage. Are you listening? Mahirap yung kasama mo pa, yun ang kumokontra. May nakakalungkot ho yun, tama? Now, listen to this. Kaya nga, alam mo niyo, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, napakahalaga na ang mga bawat kasama mo ay kasama mo talagang naglilingkod sa Diyos. Hindi lang yung kasama mo pag saya. Hindi lang yung kasama mo pag fellowship. Hello? Hindi lang yung kasama mo pag mayroong blessing. Kung hindi kasama mo yan, no matter what. Hindi. Kung minsan, sila pa yung nakakapagpahina ng loob. Alam mo ninyo, mga kapatid? Member, huwag kayong papanig sa ang puso nila ay malayo sa Panginoon. Umiwas kayo sa mga, sabi nga, umiwas kayo sa mga laging nagsasabi ng salitang patanong. Bakit kailangan pa natin gawin yan? Di ba? Bakit kailangan pa natin ganon? Bakit? Pag yung nagsasalita ng ganyan, medyo dumistansya ka. Ipanalangin mo sa Panginoon. Bakit kailangan pa natin ganito? Bakit kailangan? Alam mo ninyo, that is exactly the tactic used by Satan to Adam and Eve. Di ba? Ano sabi ng banal na kasulatan? Sabi ng Biblia, huwag kayong kumain ng bunga ng puno na ipinagbabawal. Tama? That is exactly yun ang sinabi ng Diyos. Anong sabi ni Satan? Ano sabi niya? Sinabi ba ng Diyos? Kita mo na. Yung tanong na lang na ganyan, mag-iisip, nga no. Laging nagsosow ng doubt yan. Are you listening? When it is in the Word of God, ibig sabihin yan, hindi mo na dapat questionin yan. Sinabi na ng salita ng Diyos eh. Sinabi na ng Diyos yan. Tama? Kaya nga mga kapatid, sometimes, not only sometimes, but many times, when you want to do something for the Lord, you will always encounter those questions. Has God said? Sinabi ba na? Kailangan pa ba natin gawin yan? Pakinggan ho ninyo. Nung nagsimulang tayo magkaroon ng building, when we started the building project then, sabi ng isang matandang miyembro, sabi niya, bakit meron na tayo? Bakit kailangan meron na tayo? At kailangan sirain pa natin yan. Bakit kailangan alisin natin yan? Meron na tayo. Sinagot ko, sabi ko, kung wala tayong ikakabit na mas maganda, nagkakamali tayo. Pero kung mas maganda ang ipapalit natin, mas lalong maganda. Nakita niyo na noon yung building natin dito. Of course, syempre, sino ba naman ang hindi manginginaya? Dahil kasi, kaya lang, you aim for something which is big and beautiful, di ba? Kaya nung halimbawa nung nagawa na, anong sabi niya? Nga no. Sometimes, yung mga tanong na yon, di mo alam kung nasa puso o nasa nguso lang. Diba? Pag nakita na, nga no. Kinakailangan dapat kumbinsihin mo. Are you listening? Minsan may mga ganun, may mga hindi matatalino eh. Pero anong ginawa? Huminto ba tayo? No! Because we are doing a great work for the Lord. Tama? Sabi nga yung matandang inchik dito, nakatabi natin, ano sabi niya?
Anong nilagay na karatula sa atin? No side window, second floor, third floor. Wala pa naman tayong second floor, third floor noon. Tingnan mo, binabayo tayo na lahat ng ganyan. Ano sabi natin? Ano sabi ko doon sa mga members, mga kapatid? Puti po yung kapitbahay natin dito, meron siyang vision. Magkakaroon tayo ng second floor at saka third floor. May nagkaroon nga. Sabi ko, magagawa ba natin? Magkakaroon ba tayo ng second floor, third floor? Yes, nagkaroon tayo. Amen? Sabi ni Ma'am Boy doon, palagay ko, Pastor, matatapos niya. Oo, hindi lang palagay, matatapos namin at natapos natin. Naunan ho ba ninyo? Pag nakita pa nila, nagtayo tayo ng building doon sa likod yan. Sigurado yan, meron na namang opposition yan. Amen? Kung yung daan lang dito, may opposition. Pagdating pa doon sa likod yan, meron sigurado yan. Ang tanong, are you ready for it? Amen? They will ridicule us. They will take it by force. Hindi nyo ba nakikita? Siguro hindi nyo lang nakita kung paano. At ilang beses pumunta yung mga sa engineer's office dito, nagre-reklamo tungkol daw doon sa mga nahuhulog nating mga ano yan, tungkol dito sa lahat ng mga yan. Ang sabi ko sa kanila, isa lang naman nagsusumbong dyan eh. Yung kapitbahay namin yan. Buti na lang, nasa langit na siya ngayon. Sabi nung sa engineer's office, sabi niya, trabaho lang po, Pastor. Kita mo yan? Buti na lang, meron tayong permit. Noon. Pero ang tanong, huminto ba tayo? Ha? Bagamat kung minsan, hindi lang yung sa labas, pati na yung doon sa kasama mo. Bakit kailangan pa natin gawin yan? Pero nung nakita niya, oo nga no! Sabi ko, salamat sa Panginoon, nakumbinsi rin. Kaya nga sabi ko, if we cannot convince you now, later on we will convince you. Why? Because we are doing a great work for God. Amen? Ganun ho yun eh. Hindi bali na yung sa labas, pero yung sa loob man lang, sana, sabi ko nga, kung hindi ka rin lang makapag-encourage, huwag ka naman di-discourage. Isipin mo, hindi ka na nga tumutulong pagkatapos mandi-discourage ka pa. Bakit kailangan na hindi ka na nga nagbibigay, mandi-discourage ka pa. Huwag na. Amen? Sabi ng mga ano, pag meron ka narinig na ganyan, mag-ingat. Ingat lang. Okay? Because they will do everything they can to discourage you, like what they did to Nehemiah. Are you still with me? Kaya nga ho, mga kapatid, anong ginawa ni Nehemiah? Hindi lang sila nanalangin, and then they watch and they pray, but he kept on building and watching and praying. Ganun ho yan. Keep on building, watching, and praying. Tuloy lang. Amen? Ito. Look at Nehemiah chapter 4, verse number 11. Tuloy natin. Ang sabi niya, and our adversary said, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them, and slay them, and cause the work to cease. And it came to pass that when the Jews which dwelt by them came, they said unto us 10 times, for all places whence they shall return, unto us they will be upon you. Therefore set I in the lower place behind the wall, and on the higher places. I even set the people after their families with their swords, their spears, and their bows. And I looked and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. Now, tinanong ninyo, hindi lamang ginamit nila para sila papanghinain ng loob, kung hindi, tinatakot pa sila. Pananakot. Listen to this. Fear and faith can never abide in the same heart. Anong ginawa nitong si Nehemiah? Bagamat tinatakot, ang ginawa, sabi niya, huwag kayong matakot. Tama? Amen.
Alam mo nyo, laging ganyan ang gagawin ng kalaban eh. Tatakutin ka. Pag natakot ka, ano mangyayari? Talo pananampalataya mo. Listen to this. Lagi sinasabi ko ito, dumaan tayo ng pandemya, and pandemic is already past. Are you listening? Anong ginawa niya? Kung natakot ka doon, di sana huminto ka na. Pero nagpatuloy ka. Halos tayo ay nakalampas na doon. Amen? Pero hindi lang yan. Doon ba nagtatapos yun? Hindi. Merong mga susunod pa. Ha? At laging mga nandun dyan yan. And I tell you, Satan will always cause everything sa buhay mo at sa iyong ginagawa para ikaw ay matakot. Ha? Lalong-lalo na sa panahon na kung saan ito ay nangyayari. Now, listen to this. Sabi ng Bible, and there will be wars and rumors of wars. Wars are no longer rumor. Nandoon na yung war. Naintindihan ho ba ninyo? And anytime, kaya nga maaaring sabihin natin, kailan lang kami nag-uusap, maaaring tatahi-tahimik tayo ngayon. Pero hindi natin alam. Tingnan nyo doon sa mga kabilang bansa natin, naka-alerto lahat sila. Tayo, anong ginagawa natin? Ha? Don't you know na ang Taiwan, under alert yan. Dahil gustong sakupin ng China. Alam nyo ba kung bakit maraming mga hindi nagpa-practice yung mga yan doon sa mga ano yan? They're preparing, mga kapatid. Hello? Because at any time, wag naman sana, pwedeng magkaroon ng giyera. Pwedeng magkaroon ng laban. Are you listening? Mas lalong nakakatakot yan. Sabi ko, sana kung dumating man yan, rapture na. Kung hindi papaintulutan ng Panginoon. Kung tayo, pinahintulutan ng Diyos na dumating sa atin, yung pandemya na yan, naranasan natin lahat. Di ba? At nagkaroon ng takot. And praise God because we have the Word of God. But anytime, everything will happen. Pwedeng mangyari yan. It happened in Ukraine. Are you listening? Oh. Kaya nga, alam mo ninyo, sabi ko, wag naman, Lord. Pero anong kailangan? Ang kinakailangan lang diyan, lalong magtiwala sa Diyos. Okay? So, itong mga ito, ano kanilang ginawa? These Jews were they were wonderful example what Christian worker ought to be. Ano sabi ng Bible? They had a mind to work. They have a heart to pray. They have an eye to watch, and they have an ear to hear. Meron silang tenga para makinig ng salita ng Diyos. Meron silang isipan na kung saan sila ay gumawa at maglingkod. Meron silang puso para sila ay manalangin sa Panginoon. Amen? And despite of the fear sa kanilang buhay, ganon ang kanilang ginawa. Alam mo ninyo, kapag takot ay dumarating, anong kailangan niya? We need to have a mind to work. That no matter what, Lord, tuloy lang kami, hindi kami hihinto. Amen. Dumanas na tayo ng marami niyan. At hindi tayo huminto. Ngayon pa ba tayo hihinto? Dumanas tayo ng mga yan. Dumating na yung pinatubo dyan. Dumating na yung lahat ng mga yan sa atin. Hindi tayo huminto. Ngayon pa ba tayo hihinto? Ano kailangan lang? Kinakailangan dapat tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Amen? Why? Because we are doing a great work for God. Now, here is the last one. Nehemiah chapter 5, verse 1. Tingnan ho ninyo. And there was a great cry of the people and of their wives against their brethren, the Jews,
For their word that said, we, our sons and our daughters are many. Therefore we take up corn for them, that we may eat and live. Some also there were that said, we have mortgaged our lands, vineyards, and houses, that we might buy corn because of the dirt. And there were also that said, we have borrowed money for the king's tribute, and that upon our lands and vineyards. Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children. And lo, we bring into bondage our sons and our daughters to be servants, and some of our daughters are brought unto bondage already. Neither is it in our power to redeem them. For other men have our lands and vineyards. And I was very angry when I heard their cry and these words. Then I consulted with myself. I rebuked the noble and the rulers and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother, and I set a great assembly against them. And I said unto them, We after our ability have redeemed our brethren in the Jews, which were sold unto the heathen, and will even sell your brethren, or shall they be sold unto us? Then held they their peace and found nothing to answer. Also I said, It is not good that he do ought ye not to walk in the fear of our God, because of the reproach of the heathen, our enemies. I likewise and my brethren and my servants might exact of them money and corn. I pray you, let us leave up this usury. Restore, I pray you, to them even this day their lands and their vineyard, their olive yards and their houses, also the 100th part of the money and of the corn, to the wine and the oil, that ye exact of them. Now, tingnan ho ninyo mga kapatid. Kung ating papansinin, dito sa chapter na ito, ng chapter 5, bahagya silang napahinto doon sa kanilang ginagawa. Bakit? Kasi, whether you like it or not, in reality, nakaranas din sila ng economic problem. Amen? Nakaranas sila ng economic problem. Oh. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, dito sa talatang binasa natin, okay? One of the tactic that the opposition use is the tactic of selfishness. Alam mo ninyo, dito sa pagkakataon na ito, itong mga ito, huminto sila dahil tiningnan nila yung kanilang ekonomiya. Bakit? Araw-araw kumakain yung mga yan. Araw-araw may mga pangangailangan yung mga yan. And you know what? While doing that, ang ilan doon sa kanila, anong nangyari? Ha? Siyempre, pag ikaw, nawawalan ka na ng mga bagay doon sa mga pangangailangan mo, pati pananampalataya mo, naaapektuhan. Amen? Oh. Maapektuhan ang pananampalataya mo kapag yung pangangailangan mo, ito ay kumukonti. Kaya, ano ang kinailangan dito? Sabi ng banal na kasulatan, at the first, makikita mo kung ano naging problema nila. Pero anong ginawa nitong si Nehemiah? But Nehemiah try to what? To encourage them. Oh, itong si Nehemiah, sinabihan sila. At the first, nagalit siya. Pero pagkatapos noon, in-encourage siya nila ni Nehemiah, itong mga ito. Look at Nehemiah chapter 5, verse number 7. Ano sabi doon? Then I consulted myself, and I rebuked the nobles and the rulers, and said to them, Ye exact usury, every one of his brother, and I set a great assembly against them. Now, kung titinanong ninyo, ang sabi ng banal na kasulatan, ni-rebuke sila, sinabihan sila, na ang ibig sabihin, hindi sila dapat ihinto doon sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. Dahil lang doon sa mga yon. Now, tinanong niya, kung ating papansinin, he knows that these people were in that situation. But Nehemiah encouraged them, nirebuke na sila. Ipinakita sa kanila
ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Kaya nga, kung ating papansinin, makikita mo dito kung papaano dinala niya na muli na sila ay manumbalik sa Panginoon, na hindi sila dapat magtitiwala doon sa kung ano man ang meron sila. Kung hindi, magtiwala sila doon sa provision ng Panginoon. Amen? That they would never stop. At sila'y maniwala doon sa provision ng Diyos doon sa kanila. Alam niyo, kapag ang provision mo, ito'y kumukonti, ang tendency, babagal ka o kaya naman hihinto ka. Kung pagka doon sa ano dyan, very related yan sa buhay Kristiyano, tama? It happened to them, it happens also to us. But di mo subukan, kapag bumababa yung ekonomiya ng buhay mo, ang tendency, mawawala ka, ang tendency, malalayo ka. Mga kapatid, hindi ho yun. Kung hindi, kinakailangan, mas dapat lalo ka pang maging malapit sa Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Instead na tingnan mo yung pangangailangan mo, tingnan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Ano ang kinakailangan? Na ikaw ay dapat magpatuloy at kung ano man ang ginagawa mo, dapat patuloy na gagawin mo yan para sa ating Panginoon Diyos. Hindi pwede dito yung makasarili. Tama? Ang kabaligtaran ng makasarili o yung pagiging selfish ay yung tinatawag na generous. Look at this. When you started became generous unto God, look what the Lord did to you. Amen? Anong ibig sabihin niyan? Sapagkat ang laging solusyon ng pagpapala sa buhay ng tao ay walang iba kung hindi nagsisimula yan doon sa mga bawat pangako ng Diyos sa ating buhay. Example, sabi ko nga, babalik tayo doon sa nakaraang pandemya natin. O laging bumabalik tayo doon. Sabi ko nga sa mga member, kung hindi natin natutuhan ng mga bawat salita na ito, sa tingin ho ba ninyo, nandiyan ka pa ngayon? Doon ko nakita kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ng mga tao. Just imagine, after the service, wala yung mga tao dito. After the service, they will go to the church. At pagkatapos, ano sabi nila? This is our tithes. This is our offering. Isipin mo, during the pandemic time, members na ang ginawa nila ay, ang tawag dito, nag-retire sila. Sabi niya, Pastor, nandyan po ba kayo? I'll just want to give my tithes, my offering unto the Lord. Isipin mo yan, during that pandemic yan, mga membro hindi huminto. Naunahan ho ba ninyo? Nagpatuloy lang. Bakit? Because we know God's promise, we know the principle on how the Lord will really take us doon sa kung anumang pangangailangan meron tayo when it comes to our economy sa buhay natin. Always remember that the one who handles the economy is God. Hindi yung boss mo. Hindi yung kung sino pa man. Nung nakita ni Nehemiah ito, nagalit siya. Pero anong ginawa? In-encourage sila. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kapag merong panghihina ng pananampalataya, iisipin mo yung lahat ng mga yan. Pero kapag ikaw merong pananampalataya, iisipin mo yung kung anong sinabi ng Panginoon, kung anong inutos ng Diyos, because that is the exact na instruction ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Amen? Pero kapag nagsimulang tiningnan mo na yung lahat ng mga yan, sigurado, papalubog ka at mawawala ka. Pero pag ikaw ay nagsimulang tiningnan mo, yung pangako ng Diyos, makikita mo yan, that despite of all the things and the needs that you have, anong gagawin mo? Magpapatuloy ka lang at patuloy na gagawin mo yan because that is the principle na kailangan natin. Amen? Hindi talaga pwede yung selfishness eh. Kaya makikita mo dyan,
Ang sabi po ng banal na kasulatan, itong si Nehemiah, that's why in chapter 6, nung dumating pa yung mga yan, anong sabi niya? Ano sabi niya? Hindi huminto si Nehemiah, but he keep on telling them, I am doing a great work for God. Because we are doing a great work for God, we did not stop. Salamat doon sa mga member na faithful sa kanilang giving sa Panginoon. Who is up to now? Mga cheerful givers pa rin yung mga yan. Pero tandaan ho ninyo, may mga humihinto dahil nakikita yung marami tayong mga pangangailangan, mga kapatid. Kung titingnan mo yan, matatabunan ka. Pero tumingin ka sa Panginoon ng may pananampalataya. At humakbang ka sa pananampalataya, ang gagawin ng Diyos, ipapakita niya kung papaano niya isusupply yung lahat ng mga bawat pangangailangan na yan. Amen? Amen. Why? Because we are doing a great work for God. Kung ang ginagawa mo, dakilang bagay yan, huwag mong hiintuan yan. Kung diyan ka pinagpala ng Diyos, patuloy ka lang. Huwag kang hihinto dyan, tama? Na kahit anumang mangyari, na kahit anuman ang dumating, huwag kang hihinto dyan. Bakit? Sapagat ang ginagawa mo ay dakilang gawain para sa Panginoon. And time will come na kapag dumating ang Panginoon, that is the right time for us para huminto tayo. Bakit? Dumating na ang Panginoon eh. Amen? But we do not know when will be the time. Because ano sabi ng banal na kasulatan? But He will surely come. Pero hindi natin alam. And the only thing that we need to do is to prepare ourselves until the Lord Jesus Christ comes. Kaya nga sabi ko, tingin mo yung mga mata mo doon sa mga nangyayari. Tingnan mo. Maaring nandun dyan ka lang at masyadong busy ka doon sa pakutkot ng cellphone mo. Pero tingnan mo kung ano sabi ng banal na kasulatan. Sa lahat ng mga bagay na dumarating at nangyayari, we're almost. Nandoon na tayo. Sabi nga, hindi tayo nag-anticipate about all the signs because all the signs were already there. The only one that we anticipate for is what? The sound of the trumpet. Amen? And then, yun na. Kaya nga ho, mga kapatid, sa lahat sa buhay mo, sa lahat ng iyong ginagawa, hihinto ka ba? No. If you are doing a great work for God, don't stop. You just continue. Ulitin ko, sabi ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen? Tuloy lang. Dahil dakilang bagay ginagawang para sa Panginoon. Tumayo tayo lahat. Habang lahat ng uli na kayo ko, mga matay na kapigit. Ating pagbubulay-bulayan po sa salita ng Diyos. Maybe sa iyong sarili, sa iyong buhay, of all the oppositions na kung saan ito ay nakasalubong mo o doon sa mga nangyayari sa iyo, and you are tend to stop of what you're doing for the Lord. So ang bagay lang, if you're doing a great work for God, just continue on. Huwag kang hihinto. Kung ang ginagawa mo ay dakilang bagay, patuloy ka lang. Satan will always do that. He will hinder you. Gagawin niyo lahat ng mga yan. He will discourage you. Tatawanan ka, lilibakin ka, dudustahin ka. Pero isang bagay lang ang pwedeng dapat sabihin mo, that you are doing a great work for God. Mga kapatid, yan ba ang iniisip mo na nahihinto ka na, hindi ka na magpapatuloy o sasabihin mong, okay na ako dito? No.
Marami pa tayong kinakailangan dapat gawin para sa Panginoon. Habang tumutugtog ang Panginoong imbitasyon, the altar is open.